bahagi una ako si Banta at sa loob ng maraming taon, naging sanay na ako sa pagiging mag-isa. Walang pamilya, walang tahanan na tunay na maituturing kong akin. Nakagawian ko ng mag-ikot sa mga bayan, kumain kung may makakain, matulog kung saan may matulog. Pero noong nakilala ko si Kuya Dakila sa pamilihan ng Baguio, parang nagbago ang lahat. Hindi ko inasahan na may taong magiging mabait sa akin nang walang Si Kuya Dakila, matangkad at may mabuting loob. Nakita akong namamalimos sa tabi ng simbahan. Hindi niya ako pinagalitan o tinulak palayo. Sa halip, binigyan niya ako ng pagkain at nagtanong kung saan ako nakatira. Wala po akong tahanan, kuya, sagot ko sa kanya. Hindi nakakapag-conware na hindi ako nahihiya sa katotohanan. Nakita ko sa kanyang mga mata ang awa, pero hindi yung klaseng awa na nakakahiya. Yung awa na nagmumula sa pagmamahal. Parang nakikita niya sa akin ang sarili niyang kapatid. Halika na sa amin, sabi niya sa akin. Mayroon kaming bahay sa bundok. Hindi masyadong malaki, pero sapat na para sa isa pang miyembro ng pamilya. Pamilya, ang salitang iyon parang musika sa aking tainga. Hindi ko na natatandaan kung kailan ko huling narinig na may tumatawag sa akin na bahagi ng isang Sumama ako kay Kuya Dakila sa kanyang jeepney. Habang umaalis kami sa lungsod, napapansin ko na palayo kami ng palayo sa mga ilaw at ingay. Ang daan ay nagiging mas makitid, puro ikot at ahon. Sa paligid namin, puro puno at mga bundok na nakatayong mataas. Parang mga bantay na nagpoprotekta sa mga nakatira sa loob ng kanilang yakap. Manghihilom ang mga magulang ko, paliwanag ni Kuya Dakila habang nagmamaneho. Si Inay Ligaya at Tatay Bernardo. Maraming taong pumupunta sa amin para magpagaling, hindi lang sa katawan, pati na rin sa kaluluwa. Medyo nakakatakot ang marinig na ganoon. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero nakita ko sa kanyang mukha na seryoso siya. Parang may mga bagay na hindi niya masabi sa akin ngayon. Mga sekreto na kailangan ko munang intindihin bago niya maipaliwanag. Nang makarating kami sa kanilang bahay, napanganga ako. Hindi ito yung tipong bahay na inasahan. Malaki ito, gawa sa mga troso na mukhang matanda na, pero matatag pa rin. May mga halaman sa paligid na hindi ko nakikita sa lungsod. Mga halamang amoy ay kakaiba, parang may kapangyarihan. Lumabas si Inay Ligaya sa pintuan. Matanda na siya, mga 50 anyos, pero ang kanyang mga mata ay napakabait. May hawak siyang malaking mangkok na umuusok. Sino naman itong batang ito? Dakila, tanong niya. Pero nakangiti. Ito po si Bantay, Inay. Walang pamilya. Pwede po ba siyang tumira dito? Hindi pa man nakakapagsalita si Inay Ligaya, lumabas na rin si Tatay Bernardo. Matangkad din siya tulad ng kanyang anak, pero mas mataba at may malaking ngiti. May dala siyang mga halaman na hindi ko kilala. Siyempre naman, sagot ni Tatay Bernardo, lahat ng nawawala ay may tahanan dito. Napaluha ako nang marinig ko iyon. Hindi ko alam kung bakit, pero parang sa loob ng maraming taon, sa wakas may nakakaintindi sa akin. Pinasok nila ako sa loob ng bahay. Sobrang linis at organisado ng lahat. May mga shelf na puno ng mga bote na may iba't ibang kulay ng tubig, mga tuyong halaman na nakasabit sa kisame, at mga imahe ng mga santo na hindi ko makikilala. Umupo ka muna, Bantay, sabi ni Inay Ligaya. Mag-prepare ako ng makakain mo. Habang naghihintay ako, napapansin ko ang mga kakaibang tunog sa labas. Hindi lang yung normal na tunog ng mga ibon o hangin. May mga tunog na parang hindi ko malaman kung paano i-describe. Parang may mga nilalang na naglalakad sa dilim, pero hindi sila tao. Kuya Dakila, tawag ko sa kanya. Ano yung mga tunog na yan? Nakita ko na medyo naging seryoso ang kanyang mukha. Umupo siya sa tabi ko. Bantay, may mga bagay dito sa bundok na hindi mo nakikita sa lungsod. May mga nilalang na kakaiba, pero hindi mo kailangang matakot. Kami ay protektado dito. Hindi ko pa rin naintindihan pero tumango na lang ako. Alam kong may marami pang kailangan kong matutuhan tungkol sa bagong tahanan ko. Nang bumalik si Inay Ligaya na may daladalang pagkain, napapansin ko na may kasamang amoy na hindi pamilyar. Hindi masama ang amoy, pero iba. Parang may halo na mga pampalasa na matagal kong hindi natikman. Kumain ka na, sabi niya. Kailangan mo ng lakas. Matagal mo nang hindi kumakain ng maayos. Totoo naman, sa mga nakaraang linggo, kung ano-ano lang ang nakain ko. Minsan, walang makain sa buong araw. Habang kumakain ako, nakikita ko na nagkukumutsap sina Inay Ligaya at Tatay Bernardo sa sulok. Hindi ko marinig ang sinasabi nila, pero nakita ko na minsan-minsan ay tinitingnan nila ako. Hindi naman masama ang tingin, pero parang may iniisip sila na hindi pa nila masabi. Pagkatapos kong kumain, ipinakita ni Kuya Dakila ang kwartong matutulugan ko. Maliit lang, pero may kama na malambot at mga kumot na malinis. Sa loob ng maraming buwan, ito ang unang pagkakataong may sarili akong kwarto. Matulog ka na muna,
sabi ni Kuya Dakila. Bukas, ipapakita ko sa iyo ang buong lugar. Humiga ako sa kama, pero hindi ako makatulog agad. Masyadong maraming bagong tunog, bagong amoy, bagong pakiramdam. Pero sa kabila ng lahat ng kakaiba, naramdaman ko ang peace na matagal ko nang hindi naranasan. Mga ilang oras pa lang ako nakatulog nang magising ako sa malakas na tunog ng kidlat. Sobrang lakas na parang bubuong bundok ay yayanigin. Pagkatapos ng kidlat, sumusunod ang ulan. Hindi basta ulan, bagyo. Tumayo ako sa kama at tumingin sa bintana. Nakita ko na sobrang dilim sa labas. Pero kada kidlat, nakikita ko ang mga puno na umuuga ng malakas sa hangin. Biglang may kumatok sa pintuan ng kwarto ko. Bantay, gising ka ba? Boses ni Kuya Dakila. Binuksan ko ang pintuan. Nakita ko siyang nakasuot ng jacket at may hawak na flashlight. May nangyayari ba? Tanong ko. May narinig kaming sigaw sa labas. Parang may taong nangangailangan ng tulong. Samahan mo ako. Hindi na ako nag-isip pa. Kumuha ako ng jacket at sumama kay Kuya Dakila. Nang lumabas kami, halos hindi ko makita ang harapan ko dahil sa lakas ng ulan at hangin. Dito, sigaw ni Kuya Dakila sa ingay ng bagyo. Narinig ko sa direksyong ito. Naglakad kami sa gitna ng bagyo. Mahirap maglakad dahil sa putik at mga dahong nahuhulog, pero hindi kami tumigil. Maya-maya, narinig namin ulit ang sigaw. Tulong! Tulong! Boses ng babae, pero parang may kakaibang tunog. Hindi ko malaman kung bakit, pero parang hindi normal na boses ng tao. Napatuloy kami sa paglalakad. Nang sumuway ulit ang kidlat, nakita namin siya. Nakaratay sa gitna ng clearing, isang babae na mukhang mga 20 anyos. Ang kanyang buhok ay mahaba at basang-basa. Ang kanyang damit ay punit-punit. Pero ang pinakanakapansin ay ang mga sugat sa kanyang kamay at braso. Hindi normal na sugat, parang mga burn marks, pero may kakaibang kulay, parang may violet na glow. Huwag ninyong lapitan ako, sigaw niya nang makita niya kami. Delikado ako, pero hindi tumigil si Kuya Dakila. Lumapit siya sa kanya, kahit na umuulan pa rin ng malakas. Hindi ka delikado, sabi niya sa babae. Kami ay nandito para tumulong. Nakita ko na umiiyak ang babae, hindi dahil sa sakit ng kanyang mga sugat, pero dahil sa takot. Takot sa sarili niya. Hindi ninyo naiintindihan, ulit niya. Ako ay hindi tao. Nang marinig ko yon, napaatras ako. Ano ang ibig niyang sabihin? Si Kuya Dakila ay lumapit pa rin. Hinawakan niya ang kamay ng babae. Ano man ang inyong pagkatao, kailangan ninyo ng tulong ngayon. Halika, samahan mo kami sa bahay. Tala, sabi ng babae. Ang pangalan ko ay Tala, pero madalas ay tinatawag din akong Bituin. Tinulungan ni Kuya Dakila na makabangon si Tala. Nakita ko na nahihirapan siyang maglakad. Hindi lang dahil sa mga sugat, pero parang may iba pang dahilan. Habang naglalakad kami pabalik sa bahay, napapansin ko na may kakaibang nangyayari kay Tala. Minsan-minsan, parang nagbabago ang hugis ng kanyang anino. Hindi ko sigurado kung dahil ba sa kidlat o dahil sa ibang bagay, pero parang hindi normal na anino ng tao ang nakikita ko. Nang makarating kami sa bahay, agad naming tawag sina Inay Ligaya at Tatay Bernardo. Nang makita nila si Tala, nakita ko na nagkatinginan sila. Hindi sila nagulat. Parang alam na nila kung ano siya. Dalhin natin siya sa kwarto ng paggagamot, sabi ni Inay Ligaya. May hiwalay na kwarto sa bahay na puno ng mga boteng gamot at mga halaman. Doon nila inilapag si Tala sa isang malambot na higaan. Tala, sabi ni Tatay Bernardo habang inilalabas niya ang mga gamot. Alam namin kung ano ka. Hindi mo kailangang magtago dito. Nakita ko na lalo pang napaiyak si Tala. Kumusta? Kumusta ninyo nalaman? Tanong niya. Dahil kami ay manghihilom, sagot ni Inay Ligaya. Nakakakita kami ng mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao at alam namin na hindi ka masama. Tumingin si Tala sa akin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang takot na baka hindi ako tanggapin siya. Bantay, sabi ni Kuya Dakila. Si Tala ay isang tikbalang. Nilalang na kalahati tao, kalahati kabayo, pero may iba pa siyang kakayahan. Tikbalang. Narinig ko na yung salitang yan dati, pero akala ko mga kwento lang ng mga matatanda. Hindi lang ako tikbalang, bulong ni Tala. Kaya ko ring maging aswang. Ginagamit ako ng aking clan para manghuli ng mga tao. Napaatras ako nang marinig ko yon, aswang. Ang mga nilalang na kinakakain ang mga tao. Nakita ni Tala na natakot ako. Kaya nga ako tumakas, sabi niya. Umiiyak pa rin. Hindi ko na kaya. Ayaw ko nang manakit ng mga inosenteng tao. Pero si Hiraya, ang pinuno ng aming clan, hindi ako pinalaya. Sinunog niya ako ng mystical fire bilang parusa. Kaya pala ganoon ang kanyang mga sugat. Hindi normal na sunog, pero galing sa mahika.
Naghanap ako ng lugar na pwede kong magtago, patuloy niya. Pero nakita nila ako, kailangan kong tumakas palalo. Pero sa bagyo, naligaw ako. Nakita ko na nilapitan siya ni Inay Ligaya at hinawakan ang kanyang mga sugat. Biglang nagniningning ang kanyang mga kamay. Magiging ayos ka, sabi ni Inay Ligaya. Dito ka muna titira. Protektado ka dito. Nakita ko na unti-unting gumagaling ang mga sugat ni Tala. Hindi ko maipaliwanag kung paano, pero nakikita ko na bumabago ang kanyang balat. Salamat, bulong ni Tala. Salamat sa inyong lahat. Tumingin siya sa akin. Bangon ka ba na makatira na may kasama na tulad ko? Hindi agad ako nakasagot. Katulad niya, aswang, tikbalang. Mga nilalang na naririnig ko lang sa mga kwentong nakakatakot. Pero nang tingnan ko siya, nakita ko na hindi siya yung monster na iniisip ko. Nakita ko ang isang babaeng takot, nag-iisa, nangangailangan ng tulong, parang ako. Oo, sagot ko sa wakas. Pwede naman. Nakita ko na ngumiti si Tala, at sa ngiting yun, nakita ko na hindi siya masama. Napilitan lang siyang gumawa ng masama. Nang mga susunod na araw, natutunan kong mabuhay kasama si Tala. Hindi siya tulad ng inaasahan ko. Mabait siya, matulungin, at mahilig magturo ng mga bagay na alam niya tungkol sa kalikasan. Pero nakita ko rin na may mga kakayahan siya na nakakagulat. Minsan-minsan, biglang magbabago ang kulay ng kanyang mga mata. Mula sa normal na brown, magiging gold, o kaya naman ay silver. Anong nangyayari sa mata mo? Tanong ko sa kanya isang araw. Nakikita ko ang mga bagay na paparating. Sagot niya, kapag gold ang mata ko, ibig sabihin ay may dangal na paparating. Kapag silver, may kaaway. Nagiging mas interesado ako sa kanyang mga kakayahan. Pero nakita ko rin na nahihirapan pa rin siya, lalo na sa gabi. Minsan, naririnig ko siyang umiiyak. Isang gabi, narinig ko na may tumutuog sa labas ng bahay. Hindi normal na tunog. Tunog ng mga paa na masyadong mabibigat para sa tao. Tumayo ako at tumingin sa bintana. Sa dilim, nakita ko mga anino na naglalakad sa paligid ng bahay namin. Marami sila at ang hugis nila ay hindi tao. Nagpanik ako. Tinakbo ko ang kwarto ni Inay Ligaya at Tatay Bernardo. May mga kakaibang nilalang sa labas. Sigaw ko. Hindi sila nagulat. Tumayo sila agad at kumuha ng mga gamit. Alam na namin, sabi ni Tatay Bernardo. Hinahanap nila si Tala. Nagising si Tala at lumabas ng kanyang kwarto. Nakita ko na silver na ang kanyang mga mata. Nandito na sila, bulong niya. Ang mga tikbalang ni Hiraya, miyong bahagi dalawa. Nang marinig namin na nandito na ang mga tikbalang ni Hiraya, nakita ko na agad nagsimulang kumilos sina Inay Ligaya at Tatay Bernardo. Parang handa na sila sa ganitong sitwasyon. Tala, pumunta ka sa basement, utos ni Tatay Bernardo. Doon ang pinakamatatag na proteksyon namin. Hindi, sagot ni Tala, umiling ng malakas. Hindi ko kayo pababayaan. Ako ang hinahanap nila. Ako ang dapat makipaglaban. Hindi pa handa ang inyong katawan, sabi ni Inay Ligaya. Kakagaling mo lang sa mga sugat na dulot ng mystical fire. Kailangan mo ng mas maraming araw para maging malakas ulit. Sa labas, lumalaki na ang narinig namin ang mga ungol at hiyaw na hindi galing sa tao. May mga tunog din ng mga paa na tumatatak sa lupa, parang mga kabayong naghahanap. Bantay, tawag ni Kuya Dakil. Halika dit, nilapitan ko siya. Nakita ko na may hawak siyang maliit na pouch na puno ng mga pulbos. Ito ay asin na binendisyonan, paliwanag niya. Kapag nasabuyan mo ng ito ang tikbalang, mahihina sila. Pero ingat ka, isang hibla lang ng ginawa mo, mamamatay ka. Kinabahan ako nang marinig ko iyon. Pero alam ko na kailangan kong matuto kung paano protektahan ang sarili ko. Binigyan din ako ni Inay Ligaya ng maliit na amulet na gawa sa kamagong na kahoy. Isuot mo ito, sabi niya. Magpoprotekta ito sa iyo laban sa mahika nila. Habang ginagawa namin ang mga preparations, nakita ko na hindi pa rin umaalis si Tala sa tabi namin. Tala, sabi ko sa kanya, bakit hindi ka pumunta sa basement? Mas safe ka doon. Tumingin siya sa akin. Sa kanyang mga silver na mata, nakita ko ang determinasyon. Bantay, ikaw ay tumanggap sa akin kahit na alam mong aswang ako. Ikaw at ang pamilyang ito ay unang mga taong naging mabait sa akin nang walang kapalit. Hindi ko kayo iiwan sa oras ng panganib. Napaiyak ako nang marinig ko iyon. Sa loob ng ilang araw lang, naramdaman ko na hindi lang ako naging parte ng pamilyang ito. Naging parte rin si Tala. Biglang tumigil ang mga ingay sa labas. Sobrang tahimik na parang walang buhay sa paligid namin. Eto na, bulong ni Tatay Bernardo. Nasa pintuan na sila. May 3 malakas na katok sa pintuan. Hindi normal na tunog na parang ginagamit ang mga kaskos ng kabayo. Alam namin na nandyan si Tala. Sigaw ng boses na hindi tao. Mababa at nakakatatakot. Parang galing sa malalim na kuweba. Ibigay ninyo siya sa amin at hindi namin kayo sasaktan. Hindi namin ibibigay si Tala, sagot ni Tatay Bernardo ng malakas. Siya ay nasa proteksyon namin ngayon.
May narinig kaming malakas na tawa sa labas. Proteksyon ninyo? Ang boses ay naging mas nakakatatakot. Kayong mga manggagamot? Ano ang magagawa ninyo laban sa aming lakas? Nakita ko na lumabas si Tatay Bernardo at binuksan ang pinto. Nang makita ko kung sino ang nasa labas, halos napasubo ako. 5 tikbalang na nakatayo sa harapan ng bahay namin. Ang hugis nila ay kalahati tao, kalahati kabayo, pero mas malaki pa sila sa normal na tao. Ang pinakamataas ay umabot ng 8 pi. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab na pula at ang kanilang mga buhok ay parang apoy na sumasayaw sa hangin. Nasaan si Hiraya? Tanong ni Tatay Bernardo. Hindi pa siya narito, sagot ng pinakamataas na tikbalang. Pero kung hindi ninyo ibibigay si Tala, babalik siya dito. At kapag bumalik siya, hindi na kayo mabubuhay para makita ang bukang liwayway. Bakit ninyo hinahanap si Tala? Tanong ni Inay Ligaya na lumabas din sa pintuan. Dahil siya ay aming pinakamahalagang asset, sagot ng tikbalang. Walang ibang nilalang sa aming clan na kasing galing niya sa pagiging aswang. Kaya niyang kumain ng 10-10 tao sa isang gabi. Kailangan namin siya. Narinig ko na napaiyak si Tala sa loob ng bahay. Alam kong nahihirapan siyang marinig na ginagamit siya para sa masasamang gawain. Tala ay hindi na babalik sa inyo, sabi ni Kuya Dakila na lumabas din. Nahanap na niya ang bagong tahanan? Nagtawanan ang mga tikbalang. Sasama siya sa aming mga manghihilom? Kayo ba ay marunong makipaglaban? Nakita ko nang umiti si Tatay Bernardo. Subukan ninyo, sabi niya. Biglang lumipad ang mga kamay ni Tatay Bernardo sa ere. Hindi ko alam kung ano ang ginawa niya, pero biglang may mga kuryente na lumabas sa kanyang mga daliri. Natamaan ang isa sa mga tikbalang at napasubok ito sa likod. Hindi ko alam na kaya niyang gumawa ng ganoon. Ang mga natitira na tikbalang ay naging galit. Sinalakay nila si Tatay Bernardo, pero agad na lumabas sina Inay Ligaya at Kuya Dakila para tumulong. Nakita ko na may mga kakayahan din sila na hindi ko alam. Si Inay Ligaya ay nakapaggawa ng malakas na hangin na nagtulak sa mga tikbalang. Si Kuya Dakila naman ay may mga fireballs na lumalabas sa kanyang mga kamay. Pero kahit may mga powers sila, nakita ko na nahihirapan sila. Ang mga tikbalang ay masyadong malakas at mabilis. Biglang lumabas si Tala sa bahay. Tama na! Sigaw niya. Ako ang hinahanap ninyo, hindi ba? Ito ako. Tumigil ang lahat. Nakita ko na tumingin ang lahat ng tikbalang kay Tala. Ayan ka na, sabi ng pinakamataas na Akala namin ay nagtatago ka sa mga manghihilom na ito. Hindi ako nagtatago, sagot ni Tala. Nandito ako para sabihin sa inyong lahat na hindi na ako babalik sa clan. Hindi ka may pagpipilian, sagot ng tikbalang. Ang buhay mo ay kay Hiraya. Ikaw ay kanyang property. Nang marinig ko ang salitang property, napagalit ako. Walang taong dapat matawag na property ng iba. Hindi siya property, sigaw ko. Hindi ko napigilan ang sarili. Tumingin sa akin ang mga tikbalang. Nakita ko sa kanilang mga mata ang ganas na kumain ng tao. Mayroong batang gustong makialam, sabi ng isa. Pwede namin siyang kainin ngayon para may daladalang regalo kay Hiraya. Nang marinig ko iyon, takbuhan ako ni Tala. Tumayo siya sa harapan ko. Huwag ninyo siyang hawakan, sabi niya. At sa boses niya ay may authority na hindi ko narinig dati. Siya ay nasa proteksyon ko. Proteksyon mo? Nagtawanan ang mga tikbalang. Ikaw ay wala ng power. Sinunog ka ni Hiraya, di ba? Wala ka ng lakas. Pero nakita ko na nagbago ang mga mata ni Tala. Mula sa silver, naging golden. Pero hindi normal na golden. Parang may apoy sa loob ng kanyang mga mata. Mali kayo, sabi ni Tala. Hindi ako nawalan ng power. Natutunan ko lang kung paano gamitin ito para sa kabutihan. Biglang may lumabas na liwanag sa buong katawan ni Tala. Hindi masakit na liwanag, pero mainit at comforting. Parang init ng araw sa umaga. Ang mga tikbalang ay napaatras. Impossible, bulong ng pinakamataas. Ang sacred fire. Akala namin ay namatay na ang kakayahang iyon sa aming clan. Hindi namatay, sagot ni Tala. Natulog lang. Ngayon, ginising ninyo ito. Ang liwanag na galing kay Tala ay lumalaki pa. Nakita ko na natatakot na ang mga tikbalang. Umalis na kayo, sabi ni Tala. Bumalik kayo kay Hiraya at sabihin ninyo sa kanya na hindi ako babalik. Kung gusto niya ako, dapat niyang personal na kunin ako dito. Hindi kami matatakot sa iyo, sabi ng tikbalang. Pero nakita ko sa kanyang boses na natatakot talaga siya. Hindi ito takot, sagot ni Tala. Ito ay respeto. Alam ninyo na may kakayahan ako na makagawa ng sama sa inyong lahat. Pero hindi ko gagawin iyon dahil natutunan ko na ng iba. Nakita ko na nag-usap-usapan ang mga tikbalang. Maya-maya, ang pinakamataas ay nagsalita ulit. Babalik kami, sabi niya. Pero kasama namin si Hiraya. At kapag bumalik kami, hindi na ninyo makakamit ang peace na ito.
Pagkatapos nila sabihin yon, biglang naglaho sila sa dilim, parang hindi sila naging tunay. Nang mawala na sila, biglang nawala rin ang liwanag na galing kay Tala. Nakita ko na napasuyo siya sa sahig. "Tala!" Sigaw ko at tinakbo siya. "Ayos lang ako," sabi niya, pero nakita ko na napapagod siya. Matagal ko nang hindi ginagamit ang power na yon. Tinulungan namin siyang bumalik sa loob ng bahay. Nang nakaupo na siya, nagtanong si Inay Ligaya, "Tala, ano ang sacred fire na sinabi ng mga tikbalang?" Napabuntong hininga si Tala. Matagal ng panahon, ang mga tikbalang ay hindi lang mga nilalang na sumusuway sa mga tao. Mayroon kaming sacred duty, protektahan ang kalikasan at ang mga taong may mabuting loob. Ang sacred fire ay simbol ng duty na iyon. "Pero bakit naging masama ang inyong clan?" tanong ni Kuya Dakila. "Dahil kay Hiraya," sagot ni Tala. "Naniniwala siya na mas powerful ang tikbalang kapag ginagamit nila ang kanilang aswang form para kumain ng mga tao. Sinabi niya na mas magiging malakas kami kapag sinunod namin ang dark path." "Pero hindi ka sumama sa kanya," sabi ko. "Hindi," sagot ni Tala. "Naniniwala ako na mali siya, kaya ako naging fugitive sa sarili kong clan." Nakita ko na napapaisip si Tatay Bernardo. "Tala," sabi niya, "ano ang plano ni Hiraya? Bakit kanya kailangan?" "Gusto niya akong gawing leader ng mga bagong tikbalang na ire-recruit niya," sagot ni Tala. "Balak niya na makakuha ng maraming tikbalang na galing sa iba't ibang lugar at gawing isang malaking army. Kailangan niya ako dahil alam ng lahat na ang pinaka-powerful sa lahat ng tikbalang sa kanya." Napatahimik kaming lahat. Kung totoo ang sinabi ni Tala, hindi lang siya ang nasa panganib. Lahat ng tikbalang sa Pilipinas ay maaaring mahikayat ni Hiraya na sumama sa kanyang Dark Army. "Ilang araw pa bago siya makabalik?" tanong ni Inay Ligaya. "Hindi ko sigurado," sagot ni Tala. "Pero alam ko na hindi siya mag-iisa. Marami siyang kasama na tikbalang at aswang. At mayroon din siyang mga taong ginawa niyang slave. Nakakatakot na isipin na may mga taong ginawa niyang slave. Dapat maghanda tayo," sabi ni Tatay Bernardo. "Bantay, Tala, simula bukas, matututo kayo kung paano protektahan ang inyong sarili at ang pamilyang ito." Tumango ako. Kahit na natatakot ako, alam ko na kailangan ko matuto. Hindi ko pwedeng hayaan na mangyari sa pamilyang ito ang masama dahil sa akin. "Pero may tanong ako," sabi ko. "Bakit kayo tumutulong sa amin? Hindi ba delikado sa inyo na makialam sa gulo ng mga tikbalang?" Ngumiti si Inay Ligaya. "Bantay, ang trabaho ng manghihilom ay hindi lang sa katawan. Minsan, kailangan namin ayusin ang mga bagay na sira sa mundo. At nakita namin sa inyo ni Tala na kayong dalawa ay may mababait na puso. Kailangan namin protektahan ang mga taong tulad ninyo." Napaiyak ako sa sinabi niya. Sa loob ng buong buhay ko, ngayon ko lang naramdaman na may mga taong willing na mag-sacrifice para sa akin. "Salamat," sabi ko. "Salamat sa inyong lahat." "Walang anuman," sagot ni Kuya Dakila. "Ikaw ay anak namin ngayon at si Tala ay kapatid mo. Ang pamilya ay nagpoprotektahan sa isa't isa." Nang gabing iyon, kahit napagod kami lahat, hindi ako agad nakatulog. Iniisip ko ang lahat ng nangyari. Sa loob ng ilang araw lang, binago ng buhay ko ng kompleto. Mula sa pagiging nag-iisang bata na walang tahanan, naging ako na may pamilya at may kapatid na tikbalang. Parang pangarap lang, pero alam kong totoo. Pero alam ko rin na hindi pa tapos ang problema na babalik si Hiraya. At kapag bumalik siya, magiging mas delikado. Kailangan naming maghanda ng husto. Kinaumagahan, nagising ako sa amoy ng masarap na luto. Bumaba ako sa kusina at nakita ko na naghahanda ng breakfast si Inay Ligaya. Nakita ko rin na nakatayo si Tala sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas. "Kumusta ang tulog mo?" tanong sa akin ni Inay Ligaya. "Okay naman," sagot ko. "Pero medyo kinabahan pa rin ako sa nangyari kagabi." "Normal na yon," sabi niya. "Pero alam mo, nakita ko kagabi na hindi ka tumakbo nang makita mo ang mga tikbalang. Nakita ko rin na protektahan mo si Tala. Ibig sabihin, may lakas ng loob ka na." Hindi ko inasahan na mapapansin niya iyon. Hindi ko alam kung bakit, sabi ko. Basta nararamdaman ko na dapat kong protektahan si Tala. Parang kapatid ko na talaga siya. "Dahil iyon nga ang siya," sabi ni Tala na lumapit sa amin. "Ikaw ang unang taong tumanggap sa akin ng walang kondisyon. Kaya ikaw ay kapatid ko na rin." Nakita ko na ngumiti siya sa akin. Sa ngiting iyon, nakita ko na nagiging mas happy na siya. Hindi na tulad ng dati na puno ng takot ang kanyang mga mata. "Pero kailangan natin maghanda," sabi niya. Alam ko si Hiraya, hindi siya madaling matatalo. Lumabas si Tatay Bernardo at Kuya Dakila. May dala silang mga equipment na hindi ko nakikita dati. "Maghahanda tayo ng mga proteksyon sa paligid ng bahay," sabi ni Tatay Bernardo. "At magtuturo kami sa inyong dalawa kung paano makipaglaban." Nakita ko na may dala silang mga kakaibang armas.
May mga bastong gawa sa kamagong, mga crossbow na parang ancient, at mga pouch na puno ng iba't ibang powder. Pantay, tawag ni Kuya Dakil. Ito ang magiging weapon mo. Binigay niya sa akin ang isa sa mga bastong kamagong. Medyo mabigat, pero ramdam ko na matatag ito. Ang kamagong ay natural na enemy ng mga masasamang supernatural beings. Paliwan. Kapag ginamit mo ito ng tama, makakasakit ka ng tikbalang o aswang. Itinuro niya sa akin kung paano hawakan ang baton ng tama, kung paano mag-swing, at kung paano mag-defend. Pero huwag mo kalimutan, sabi niya. Ang pinakamahalagang weapon mo ay ang inyong talino. Ang mga tikbalang ay malakas at mabilis, pero hindi sila ganoon katalino. Kaya mo silang talunin kapag nag-isip ka ng mabuti. Habang nagtuturo si Kuya Dakila sa akin, nakita ko na tinuturuan din ni Inay Ligaya si Tala kung paano gamitin ng mas efficient ang kanyang Sacred Fire. Ang Sacred Fire ay hindi weapon, sabi ni Inay Ligaya. Ito ay tool ng protection. Kapag ginagamit mo ito ng tama, hindi mo kailangan pumatay. Pwede mo silang takutin o gawing weak. Nakita ko na sinusubukan ni Tala ang mga tinuturo ni Inay Ligaya. May lumalabas na maliit na flame sa kanyang mga kamay, pero hindi nakakaakit. Parang candlelight lang, pero mas powerful. Habang nag-e-ensayo kami, biglang may dumating na bisita. Isang babae na mga 30 anyos, matangkad at maganda, pero may kakaibang aura. Kumusta, mga manghihilom? Sabi niya sa amin. Nakita ko na medyo naging alerto sina Tatay Bernardo at Inay Ligaya. Sino ka? Tanong ni Tatay Bernardo. Ako si Ate Diwata, sagot ng babae. Narinig ko na may bagong tikbalang dito na tumakas sa klan ni Hiraya. Nakita ko na napatingin si Tala sa kanya. Biglang nagbago ang kulay ng kanyang mga mata mula sa normal brown papuntang silver. Ikaw ay tikbalang din, sabi ni Tala. Ngumiti si Ate Diwata. Oo, sagot niya. At tulad mo, tumakas din ako kay Hiraya, imbahagi 3. Nang sabihin ni Ate Diwata na tumakas din siya kay Hiraya, nakita ko na medyo naging relaxed si Tala, pero hindi pa rin siya completely nagtitiwala. Kailan ka tumakas? Tanong ni Tala. 2 taon na, sagot ni Ate Diwata. Hindi ko na kaya ang ginagawa ni Hiraya sa mga tao, especially sa mga bata. Nakita ko na napakurap si Tala nang marinig niya ang tungkol sa mga bata. Ano ba talaga ang ginagawa ni Hiraya? Tanong ko. Hindi ko pa kasi completely naiintindihan kung gaano kasama ang ginagawa niya. Si Ate Diwata ay naupo sa tabi namin. Nakita ko sa kanyang mga mata ang sakit na dulot ng mga naaalala. Hindi lang siya nangangain ng mga tao, sabi niya. Ginagawa niya silang slave, lalo na ang mga bata. Ginagamit niya ang kanilang life force para palakasin ang sarili niya at ang kanyang army. Napagalit ako nang marinig ko iyon. Mga bata? Ginagawa silang slave? Ilang bata? Tanong ni Inay Ligaya at nakita ko na galit din siya. Hindi ko alam ang exact number, sagot ni Ate Diwat. Pero last time na nakita ko, mga 50. Lahat ay mga age 7 hanggang 50. Kinukuha niya sila sa mga malayong baryo na walang makakakita sa kanya. Nakita ko na napaiyak si Tala. Kaya pala ayaw niyang paalisin ako, sabi niya. Kailangan niya ako para makakuha ng mas maraming bata. Ang tikbalang ay expert sa paggulo sa mga tao. Ginagamit niya ako para magawa niyang makuha ang mga bata nang hindi napapansin. Napapikit ako nang marinig ko iyon. Imagine kung hindi tumakas si Tala, ilang pang mga bata ang magiging victim ni Hiraya. Ate Diwata, sabi ni Tatay Bernardo, paano mo nalaman na nandito si Tala? Naramdaman ko ang sacred fire niya kagabi, sagot ni Ate Diwata. Matagal ko nang hindi nararamdaman ang ganoong power, kaya napunta ako dito para makita kung sino ang may-ari. Mayroon ka rin bang sacred fire? Tanong ni Kuya Dakil. Tumango si Ate Diwata. Itinumbok niya ang kanyang kamay at biglang may lumabas na blue flame. Hindi tulad ng golden flame ni Tala. Ang sa kanya ay mas cool, pero ramdam ko na powerful din. Ang blue flame ay para sa protection laban sa dark magic, paliwanag niya. Ang golden flame ni Tala ay para sa purification. Together, mas powerful kami. Nakita ko na nag-isip si Tatay Bernardo. Ate Diwata, sabi niya, gusto mo bang makipagtulungan sa amin laban kay Hiraya? Iyon nga ang dahilan kung bakit ako nandito, sagot niya. Alam ko na babalik si Hiraya dito at alam ko rin na hindi ninyo siya matatatalo ng mag-isa. Gaano kalaki ang army ni Hiraya? Tanong ni Tala. Nung umalis ako, mga 20 na tikbalang at mga 30 aswang nagawa niya, sagot ni Ate Diwata. Pero sigurado akong lumaki na ngayon. Kaya niya na mag-convert ng mga tao into aswang. At ang mga batang kinukuha niya, ginagawa niyang warrior pagka tumanda. Sobrang lalaki pala ng kalaban namin. Mga 50 o higit pang supernatural beings, plus si Hiraya na siya ang pinakamatag sa lahat. Paano namin sila matatatalo? Tanong ko. Natatakot sa sagot. Hindi natin kailangan silang lahat patumbahin, sabi ni
Kailangan lang natin patumbahin si Hiraya. Kapag namatay siya, ang mga aswang na ginawa niya ay magiging normal na tao ulit. At ang mga tikbalang ay mawawala sa kontrol. Pero paano natin papatayin si Hiraya? Tanong ni Tala. Sinubukan ko na dati, pero sobrang lakas niya. Dahil mag-isa ka noon, sagot ni Ate Diwat. Pero ngayon, dalawa na tayo, plus may tutulong sa atin. Tumingin siya sa akin at kay Kuya Dakil. Hindi ako supernatural being, sabi ko. Ano ang magagawa ko? Marami, sagot ni Inay Ligaya. Nakita mo na kagabi, hindi ka natakot ng kailangan na protektahan mo si Tala at alam kong matututo ka pa ng mas marami. Sa mga susunod na araw, naging intense ang training namin. Si Kuya Dakila ay nagturo sa akin ng maraming fighting techniques gamit ang kamagong na baston. Natutunan ko kung paano mag-dodge, kung paano mag-counter-attack, at kung paano gumamit ng environment sa paggising ko. Si Ate Diwata naman ay nagturo kay Tala kung paano mag-combine ang kanilang mga flame. Nakita ko na kapag ginawa nila yon, nagiging violet ang kulay ng flame, mas powerful kaysa sa individual flames nila. Si Inay Ligaya at Tatay Bernardo ay naghanda ng mga magical protection sa paligid ng bahay. Nakita ko silang nagtanim ng mga special herbs, naglagay ng mga amulet sa mga sulok ng bahay, at naggawa ng mga special na tubig na may protection spells. Ang mga protection na ito ay hindi permanently makakasigaw kay Hiraya, paliwanag ni Tatay Bernardo. Pero makakabigay ito sa atin ng advantage. Mahihina sila kapag pumasok sila sa area na ito. Isang araw, habang nag-e-ensayo kami sa labas, biglang napansin ko na may nakasubaybay sa amin. Hindi ko makita ng malinaw, pero ramdam ko na may mata na nakatingin sa amin mula sa bundok. Tala, tawag ko sa kanya. May nakikita ka ba sa bundok? Tumingin siya sa direksyon na tinuro. Biglang nagbago ang kulay ng kanyang mga mata to silver. May mga scout, sabi niya. Mga aswang na pinadala ni Hiraya para subaybayan tayo. Ilang araw na silang nandoon? Tanong ni Ate Diwata. Hindi ko sigurado, sagot ni Tala. Pero feeling ko, kahapon pa. Ibig sabihin, nakita nila ang training namin. Alam na nila kung paano kami maghanda. Hindi bale, sabi ni Kuya Dakila. Let them watch. Makikita nila na hindi kami madaling matatatalo. Pero sa loob-loob ko, natatakot pa rin ako. Lalo na nang makita ko na mas marami ng mga mata sa dilim. Hindi isa o dalawa lang. Mayroon ng mga 10 scout na nakasubaybay sa amin. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Lumabas ako sa balcony at nakita ko si Tala na nakaupo sa hagdan, nakatingin sa bundok. Hindi ka rin makatulog? Tanong ko sa kanya. Hindi, sagot niya. Natatakot ako, Bantay. Natatakot ka kay Hiraya? Hindi sa kanya, sabi niya. Natatakot ako na baka masaktan kayo dahil sa akin. Kayo ang unang pamilyang tumanggap sa akin. Ayaw kong mawala kayo. Naupo ako sa tabi niya. Tala, hindi mo kasalanan ang lahat ng ito at hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Lahat kami ay handang makipaglaban para sa iyo. Pero bakit? Tanong niya. Bakit ninyo ako tinutulungan? Dahil ikaw ay parte na ng pamilya namin, sagot ko. At ang pamilya ay hindi nag-iiwan ng pamilya. Nakita ko na napaiyak siya. Salamat, Bantay, sabi niya. Kahit ano man ang mangyari, gusto kong malaman mo na ikaw ang pinakamahalagang kapatid na nakita ko. Naging emotional din ako nang marinig ko iyon. Sa loob ng buong buhay ko, ngayon ko lang naramdaman na may kapatid ako. Ikaw din, Tala, sabi ko. Ikaw din ang pinakamahalagang kapatid. Kinaumagahan, may dumating na message. Hindi written message. May isang ibon na pumunta sa bahay namin na may nakatali sa paa, pero hindi normal na ibon. Itim na itim ang balahibo at ang mga mata niya ay pulang-pula. Kinuha ni Tatay Bernardo ang message. Pagkabasa niya, napakurap siya. Ano ang sabi? Tanong ni Inay Ligaya. Message galing kay Hiraya, sagot ni Tatay Bernardo. Sinasabi niyang babalik siya sa Undas. Gusto niyang makipag-negotiate. Undas, ang Dia de los Muertos ng mga Pilipino. Ang araw na pinakamalals ang komunikasyon sa mundo ng mga patay at mundo ng mga buhay. Negotiate, sabi ni Ate Diwata. Hindi yan negotiate, trap yan. Alam ko, sagot ni Tatay Bernardo. Pero anong choice natin? Darating siya whether mag-agree tayo o hindi. Ano ang gusto niyang i-negotiate? Tanong ni Tala. Pinasa ulit ni Tatay Bernardo ang message. Sinasabi niya na kapag bumalik ka sa kanya, hindi niya sasaktan ang mga manghihilom na ito. Pero kapag hindi ka bumalik, papatayin niya lahat ng nasa bahay na ito. At pagkatapos ay pupuntahan niya ang buong baryo. Napagalit ako nang marinig ko iyon. Hindi pwedeng bumalik si Tala sa kanya, sabi ko. Hindi namin hahayaan yon. Alam ko, sagot ni Tatay Bernardo. Kaya kailangan nating maghanda para sa final battle. Gaano katagal pa bago Undas? Tanong ko. 3 araw na lang, sagot ni Inay Ligaya. 3 araw.
3 araw para maghanda sa pinakamalaking laban ng buhay namin. Sa mga susunod na 3 araw, ginawa namin ang lahat para maghanda. Nag-set up kami ng mas maraming traps sa paligid ng bahay. Nagtayo si Tatay Bernardo ng mga special na barrier gamit ang mga blessed stones. Naghanda si Inay Ligaya ng mga special na potion na makakapagbigay sa amin ng extra strength. Si Kuya Dakila naman ay nagturo sa akin ng advanced fighting techniques. Natutunan ko kung paano gamitin ang baston hindi lang sa close combat, pero pati na rin sa long-range fighting. Ang kamagong na baston ay hindi lang weapon, sabi niya. Pwede mo ring gamitin para sa magic. Kapag nag-focus ka ng energy mo sa baston, magiging mas powerful ang mga attacks mo. Sinubukan ko ang sinabi niya. Habang hawak ko ang baston, nag-imagine ako na may energy na lumalabas sa aking mga kamay. Biglang naging mainit ang baston at nakita ko na may golden glow na lumalabas. Mabuti, sabi ni Kuya Dakil. May natural na connection ka sa magic. Hindi ka ordinary na tao, Bantay. Ano ibig mong sabihin? Tanong ko. Ibig kong sabihin, may lahi ka na hindi mo alam, sagot. May dugo ka ng manghihilom, kaya ka attracted sa pamilyang ito at kaya mo kaming natulungan. Hindi ko inasahan ang revelation na iyon. Ako ay may dugo ng manghihilom, pero hindi ko alam kung paano gumamit ng healing magic, sabi ko. Hindi lahat ng manghihilom ay gumagamit ng healing magic, paliwanag ni Kuya Dakil. May mga manghihilom na specialized sa protection magic at iyon yata ang specialty mo, protection magic. Parang nagkakahulugan na ngayon kung bakit gusto kong protektahan si Tala at ang pamilyang ito. Sa segunda araw bago undas, may nangyaring kakaiba. Habang nag-iensayo kami sa labas, biglang may dumating na malaking grupo ng mga ibon. Hindi normal na ibon, lahat sila ay itim at may pulang mata. Mga messenger birds ni Hiraya. Pero hindi sila nagbigay ng message. Tumikab lang sila sa paligid namin para bang sinusubaybayan ang lahat ng ginagawa namin. Sinusukat niya ang strength namin, sabi ni Ate Diwata. Gusto niyang malaman kung gaano kami ka-prepared. Pwede ba nating paalisin ang mga ibon? Tanong ko. Pwede, sagot ni Tal. Pero magbibigay lang iyon sa kanya ng mas maraming impormasyon. Better na hayaan natin silang makita na hindi tayo natatakot. Kaya nagpatuloy kami sa training namin. Pero sa loob-loob ko, nararamdaman ko na ang presensya ni Hiraya. Kahit na hindi pa siya narito physically, ramdam ko na ang kanyang dark energy. Sa huling araw bago undas, ginawa namin ang final preparations. Nag-check kami ng lahat ng weapons, ng lahat ng protections, ng lahat ng plano namin. May posibilidad na hindi tayo lahat mabubuhay sa laban na ito, sabi ni Tatay Bernardo sa amin. Kaya gusto kong malaman ninyo na proud ako sa inyong lahat. Kayo ay mga tunay na bayani. Hindi tayo matatalo, sabi ni Talana determinado. Hindi natin hahayaan na manalo si Hiraya. Tama, sabi ni Ate Diwata. At kahit anuman ang mangyari, natuto na tayo kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pamilya. Nang dumating ang gabi ng undas, nakita namin na may mga ilaw na lumalabas sa bundok. Hindi normal na ilaw, mga mystical flames na nagpapakita na paparating na si Hiraya at ang kanyang army. Nandito na sila, sabi ni Tala, at nakita ko na naging golden na ang kanyang mga mata. Nakita ko rin na naging blue ang mga mata ni Ate Diwata. Handa na ba kayo? Tanong ni Kuya Dakila. Tumango kaming lahat. Sa wakas, dadating na ang final battle na maghihiwalay sa amin mula sa takot o magbibigay sa amin ng tunay na peace. Nakita ko na nagsimula nang lumapit ang mga anino sa bahay na mararami silang mas marami kaysa sa inaasahan namin. Bantay, sabi ni Tala sa ano man ang mangyari, gusto kong malaman mo na ikaw ang nagbigay sa ang hope na makakaya kong maging. Ikaw din Tala, sagot. Ikaw ang nagbigay sa akin ng tunay na On sa ganong moment, nagsimula na ang battle na magdadetermine sa kapalaran namin lahat. Bahagi 4. Ang gabi ng undas ay nagsimula ng sobrang tahimik. Walang tunog ng mga kulisap, walang hangin, walang normal na tunog ng gabi. Parang ang buong mundo ay naghihintay sa darating na digmaan. Nakita ko mula sa bintana na unti-unting lumalabas ang mga anino sa bundok. Hindi basta anino, mga hugis na hindi natural. Mga nilalang na walang karapatan na mabuhay sa mundo ng mga tao. Bilang ko na sila, bulong ni Ate Diwata sa tabi ko. 40 tikbalang, 30 aswang, at mga 20 tao na ginawa niyang slave. Sobrang dami. Mas marami pa sa inaasahan namin. Nasaan si Hiraya? Tanong ni Tala. Nakatingin din sa labas. Hindi pa siya lalabas, sagot ni Ate Diwata. Hihintayin niya na maglaban muna ang mga sundaluhan. Kapag nakita niyang nahihirapan tayo, saka siya dadating para tapusin ang. Nakita ko na nagsimula ng kumilos sina Tatay Bernardo at Inay Ligaya. Nag-activate sila ng mga magical protection na itinayo namin sa nakaraang mga araw. Biglang naging maliwanag ang buong paligid ng bahay. Galing sa mga amulet at blessed stones na itinago namin,
May lumalabas na golden light na gumawa ng invisible barrier sa paligid. Ang barrier na ito ay magbibigay sa atin ng protection, paliwanag ni Tatay Bernardo. Pero hindi ito tumatagal ng matagal. Mga 1 oras lang, tapos mababasag na. 1 oras. Kailangan namin tapusin ang laban sa loob ng 1 oras o matatalo tayo. Nagsimula nang lumapit ang mga tikbalang at aswang sa barrier. Nang matamaan sila ng golden light, nakita ko na nasaktan sila. Mga ungol at sigaw na nakakatakot ang maririnig sa buong pero hindi sila tumigil. Patuloy silang sumusubok na pumasok sa barrier kahit na nasakasaktan sila. Desperate na si Hiraya, sabi ni Kuya Dakil. Ginagamit niya ang mga sumunod sa kanya bilang sacrifice para ma-break ang barrier. Mga ilang minutong pagkatapos, nakita namin na may mga crack na sa barrier. Hindi na kaya ng protection namin na mag-hold ng mas matagal. Prepare na kayo, sabi ni Tatay Bern. Mababasag na ang barrier. Kumuha kami ng mga weapons namin. Ako ay may kamagong na baston. Si Tala at Ate Diwata ay ready nang mag-activate ng kanilang mga flame. Sina Tatay Bernardo at Inay Ligaya ay may mga magical staff. At si Kuya Dakila ay may crossbow na may mga enchanted arrows. Biglang tumunog ng malakas ang barrier, parang glass na nabasag, nawala ang golden light. At sa wakas, nakita namin ng malinaw ang mga kaaway namin. Sobrang nakakatakot ang makita. Ang mga tikbalang ay mas malaki pa sa naaalala ko. Mga 2 metro ang taas, puro muscles, at ang kanilang mga mata ay nagliliyab na pula. Ang mga aswang naman ay may mga pangil na mahaba, mga kuko na parang blade, at mga balahibo na nakatayo sa buong katawan. Ang pinakanakakaawa ay ang mga taong ginawa niyang slave. Nakita ko na wala na silang emotions sa mga mata. Parang mga robot na susunod lang sa utos ni Hiraya. Attack! Sigaw ng pinakamataas na tikbalang. Tumakbo silang lahat papunta sa amin. Ang unang pumasok sa bahay ay 3 aswang. Tumakbo si Kuya Dakila sa harap nila at nag-shoot ng enchanted arrows. Nang tumama ang arrows sa mga aswang, biglang nasunog sila at napasubo sa sahig. Pero agad na pumasok ang mga kasunod nila. 5, 10 tikbalang na tumakbo papasok sa bahay. Pantay! Sa kanan! Sigaw ni Tala. Nakita ko na may tikbalang na tumakbo papunta sa akin. Ginagamit ko ang training na tinuruan sa akin ni Kuya Dakila. Nag-dodge ako sa kanyang attack at ginagamit ko ang kamagong na baston para saktan siya sa tagiliran. Nang natamaan ko siya, nakita ko na nagliliyab ang baston. Sobrang sakit siguro nang natamo niya dahil napasubok siya at hindi na nakatayo. Mabuti bantay, sigaw ni Inay Ligaya na nakikipaglaban din sa mga aswang. Pero sobrang dami pa rin ng mga kalaban namin. Para bang walang katapusan. Nakita ko si Tala na nakikipaglaban sa 2 tikbalang na sabay-sabay na sumalakay sa kanya. Ginagamit niya ang golden flame para protektahan ang sarili niya. Pero nakita ko na unti-unti siyang napapagod. Tumakbo ako papunta sa kanya para tumulong. Ginagamit ko ang baston para saktan ang isa sa mga tikbalang. Nang natamaan ko siya sa likod, biglang napasubok siya at hindi na nakatayo. Salamat bantay, sabi ni Tala. Walang anuman kapatid, sagot ko. Pero nakita ko na may mas maraming tikbalang na paparating pa. Parang walang katapusan talaga. Si Ate Diwata ay nakikipaglaban sa 3 aswang na sabay-sabay na sumalakay sa kanya. Ginagamit niya ang blue flame para gawing weak ang mga aswang. Pero nakita ko na nahihirapan din siya. Tala! Sigaw ni Ate Diwata. Combine natin ang flames namin. Tumango si Tala. Lumapit siya kay Ate Diwata at sabay nilang inilabas ang kanilang mga flame. Nang nagsama ang golden at blue flame, naging violet ang kulay. Sobrang powerful na nakakabulag. Nang natamaan ng violet flame ang mga aswang, hindi lang sila nasaktan, completely nawala sila. Parang nasunog at naging abo. Wow, sabi ko. Ang lakas ng combination ninyo. Pero nakita ko na sobrang pagod na sina Tala at Ate Diwata pagkatapos nila gamitin ang violet flame. Hindi nila magagawa ulit iyon agad. Biglang may malaking ungol na narinig namin sa labas. Hindi galing sa mga tikbalang o aswang na nandito sa bahay. Mas malakas, mas nakakatakot. Nandito na si Hiraya, bulong ni Tatay Bernardo. Nakita ko mula sa bintana na may malaking anino na paparating. Mas malaki pa sa lahat ng tikbalang na nakita ko. Mga 3 metro ang taas at ang kanyang mga mata ay nagliliyab na dilaw. Nang pumasok si Hiraya sa bahay, biglang naging malamig ang buong paligid. Parang ang init ng apoy ay namatay at ang lahat ng liwanag ay naging dim. Tala, sabi ni Hiraya sa mababa at nakakatatakot na boses. Natagalan ka naman na ang pagbabalik sa akin. Hindi ako babalik sa iyo, sagot ni Tala na determinado. Nahanap ko na ang tunay na pamilya ko. Tumawa si Hiraya. Ang tawa niya ay parang tunog ng mga kamatayan. Pamilya? Sabi niya. Ang mga manghihilom na ito?
Ang batang ito na walang kapangyarihan? Sila ang pamilya mo? Oo, sagot ni Tala. Sila ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na pagmamahal. Pagmamahal, ulit ni Hiraya. Walang pagmamahal sa mundo na ito. May power lang at walang power. Biglang tumakbo si Hiraya papunta kay Tala. Sobrang bilis niya na halos hindi ko nakita. Pero bago pa niya maabot si Tala, tumakbo si Kuya Dakila sa harap niya at gumamit ng magical staff para pigilan siya. Nang nagbangga ang magical staff ni Kuya Dakila sa kamay ni Hiraya, may malaking eksplosyon na nangyari. Napasubo si Kuya Dakila sa dingding at hindi na Kuya Dakila, sigaw ko, pero nakita ko na buhay pa siya. Injured, pero buhay. Bantay, tawag ni Tatay Bernard. Protect mo si Tala. Ako at si Inay Ligaya ay makikipaglaban kay Hiraya. Tumango ako. Tumakbo ako papunta kay Tala na natatakot sa laki at power ni Hiraya. Nagsimula ang laban ni Tatay Bernardo at Inay Ligaya laban kay Hiraya. Ginagamit nila ang lahat ng healing magic na alam nila, pero ginagawa nilang weapon. Nakita ko na may mga lightning na lumalabas sa kanilang mga kamay, mga fireballs at mga wind attack. Pero si Hiraya ay sobrang lakas. Lahat ng attacks nila ay para lang siyang ginagamot na hindi niya man lang naramdaman. Weak, sabi ni Hiraya. Lahat kayo ay weak. Ginagamit niya ang kanyang sariling power para ma-counter ang lahat ng attacks ni Tatay Bernardo at Inay Ligaya. Nakita ko na dark energy na lumalabas sa kanyang mga kamay. Nang natamaan si Tatay Bernardo ng dark energy, napasubok siya sa sahig at hindi na nakatayo. Si Inay Ligaya ay nag-try pa rin makipaglaban pero nakita ko na nahihirapan na siya. Tala, sabi ko sa kanya, kailangan mo nang gumamit ng lahat ng power mo. Hindi ko kaya. Sagot niya, umiiyak na. Sobrang lakas niya. Hindi sapat ang sacred fire ko. Kailangan mo sumubok, sabi ko. Hindi lang para sa amin, para sa lahat ng mga bata na ginagawa niyang slave. Nang marinig niya ang tungkol sa mga bata, nakita ko na naging determinado si Tala. Tama ka, sabi niya. Kailangan kong tapusin ito. Tumayo si Tala at nilapitan si Hiraya. Nakita ko na naging golden na ang kanyang mga mata. Pero mas bright pa sa nakita ko dati. Hiraya, tawag niya. Tumingin si Hiraya sa kanya. Nagsalita na rin ang aking favorite na aswang, sabi niya. Ready ka na bang bumalik sa akin? Hindi, sagot ni Tala. Nandito ako para tapusin ka. Nagtawanan si Hiraya. Ikaw, tatapusin ako? Hindi mo nga kaya lumaban sa akin ng mag-isa. Hindi ako mag-isa, sabi ni Tala. Biglang lumapit si Ate Diwata sa tabi ni Tala. Nakita ko na naging blue na rin ang kanyang mga mata. 2 na kami ngayon, sabi ni Ate Diwata. 3, sabi ko. Lumapit din sa kanila 2. Tumingin silang 2 sa akin. Bantay, delikado, sabi ni Tala. Hindi ko alam kung may power ako, sabi ko. Pero alam kong hindi kita iiwan. Nakita ko na ngumiti si Tala. Salamat kapatid, sabi niya. Sabay kaming 3 humarap kay Hiraya. 3 week na nila lang, sabi ni Hiraya. Akala ninyo makaka-defeat kayo sa akin? Subukan natin, sagot ni Tala. Sabay nilang inilabas ni Tala at Ate Diwata ang kanilang mga flame. Pero hindi lang golden at blue flame ang lumabas. May kasama ding silver flame na galing sa akin. Hindi ko alam na may power ako. Nang nagsama ang 3 flame namin, hindi na violet ang kulay. Naging white flame na sobrang liwanag na parang araw. Nang natamaan si Hiraya ng white flame, nakita ko na nasaktan siya ng sobra. Napasubok siya at sumigaw ng malakas. Impossible, sigaw niya. Walang white flame sa mga tikbalang. Meron, sabi ni Tala. Ang white flame ay flame ng tunay na pamilya. Flame ng mga taong handang magmahalan at magprotektahan ng walang kondisyon. Nakita ko na lalo pang nasaktan si Hiraya sa white flame namin. Pero hindi pa rin siya completely defeat. Hindi pa tayo tapos. Ginagamit niya ang lahat ng dark energy na mayroon siya para gumawa ng isang malaking attack. Nakita ko na may malaking ball ng dark energy na bumubuo sa kanyang mga kamay. Mamamatay kayong lahat, sigaw niya, at hinagis ang dark energy ball sa amin. Pero bago pa niya maabot kami, tumakbo si Kuya Dakila sa harap namin. Ginagamit niya ang sarili niyang katawan para protektahan kami. Hindi! Sigaw ko. Nang natamaan si Kuya Dakila ng dark energy, nakita ko na nasaktan siya ng sobra. Napasubok siya sa sahig at nakita ko na may dugo na sa kanyang bibig. Kuya Dakila, sigaw ko, tumakbo papunta sa kanya. Bantay, bulong niya. Protektahan mo si Tala. Tapusin ninyo si Hiraya. Napaiyak ako nang makita ang kondisyon ni Kuya Dakila. Ang taong unang naging kuya sa akin, nagsakripisyo para protektahan kami. Napagiit ako sa galit. Tumingin ako kay Hiraya na nakangiti pa rin. Tapusin na natin ito, sabi ko kay Tala at Ate Diwata. Tumango silang 2. Sabay naming inilabas ang lahat ng power na mayroon kami.
hindi lang white flame ang lumabas. May kasamang lahat ng love, lahat ng protective feelings, lahat ng determination na protektahan ang pamilya namin. Ang flame na lumabas ay hindi na may kulay, parang pure light na galing sa pinakamalalim na parte ng mga puso namin. Nang natamaan si Hiraya ng pure light na iyon, nakita ko na completely nabusog siya. Hindi lang nasaktan, totally nawala, parang hindi siya na-exist. Nang nawala si Hiraya, nakita ko na lahat ng aswang na ginawa niya ay bumalik sa pagiging normal na tao. Ang mga tikbalang na sumunod sa kanya ay naglaho at bumalik sa mga bundok. Ang mga batang ginawa niyang slave ay nagising at naging free. Pero ang pinaka-importante, natalo namin ang greatest evil na nakita namin. Tapos na, sabi ni Tala, napasubaw sa sahig dahil sa pagod. Tapos na, ulit ko, umupo din sa tabi niya. Nakita ko na si Ate Diwata ay naging emotional din. Nakakarahang na tayong natalo si Hiraya, pero nakakaanit din na maraming nasaktan sa laban na ito. Lumapit kami kay Kuya Dakila, buhay pa siya, pero injured. Mabuti, bulong niya. Natalo ninyo si Hiraya. Salamat kuya, sabi ko sa kanya. Salamat sa pagprotekta sa amin. Walang anuman, sagot niya. Iyon ang ginagawa ng pamilya. Pamilya. Kahit sa gitna ng digmaan, sa gitna ng panganib, ang salitang iyon ay naging pinakamahalaga sa amin. Nakita ko na nagsimula ng umaga na. Ang mga sikat ng araw ay pumasok sa loob ng bahay, nasira na dahil sa laban. Pero kahit sira ang bahay, buo pa rin ang pamilya namin. At sa huli, iyon lang ang importante. Mans bahagi 5. Mga 3 linggo pagkatapos ng malaking laban kay Hiraya, nagsimula kaming mag-rebuild ng bahay at ng buhay namin. Ang physical damage ay madaling ayusin, pero ang emotional healing ay mas matagal. Si Kuya Dakila ay unti-unting gumaling sa mga sugat na natamo niya. Si Tatay Bernardo at Inay Ligaya ay nagtrabaho ng husto para ma-restore ang lahat ng magical protections na nabasag sa laban. At kami ni Natala at Ate Diwata ay nagtulungan para matuto kung paano gamitin ng mas efficient ang mga bagong powers na na-discover namin. Bantay, tawag sa akin ni Tala isang umaga habang nagtutuloy kami sa labas ng bahay. May gusto akong ipakita sa iyo. Sumama ako sa kanya sa isang parte ng bundok na hindi ko pa napupuntahan dati. Doon, nakita ko ang pinakamagandang view na nakita ko sa buong buhay. Makikita mo mula doon ang buong Luzon, ang mga kapatagan, ang mga ilog, at ang mga normal na bayan na walang alam sa mga supernatural na nangyayari. Dito ako pumupunta kapag nalulungkot, sabi ni Ta. Dito ko na-realize na ang mundo ay mas malaki pa sa mga problema ko. Umupo kami sa isang malaking bato at tumingin sa magandang Tala, sabi ko. Ano na ang plano mo ngayon? Ngayong wala na si Hiraya? Napapaisip siya ng matagal bago sumagot. Hindi ko pa sigurado, sabi niya. Sa loob ng maraming taon, ang buhay ko ay revolve lang kay Hiraya. Kung paano tumakas sa kanya, kung paano makipaglaban sa kanya. Ngayong wala na siya, medyo lost ako. Pero may pamilya ka na ngayon, sabi ko. Hindi mo na kailangang mag-isip ng sarili mo lang. Ngumiti siya. Tama ka, sabi niya. May pamilya na ako at gusto kong gamitin ang powers ko para matulungan ang ibang mga tikbalang na na-brainwash ni Hiraya. Naganda ang ideyang iyon. Sa nakaraang 3 linggo, maraming tikbalang na napadaan sa bahay namin. Hindi para manira, pero para humingi ng tulong. Malapit kasi na marami sa kanila ay na-confuse pagkamatay ni Hiraya. Hindi nila alam kung ano ang gagawin nila ngayon. Pwede tayong magtayo ng sanctuary, sabi ko. Hindi lang para sa mga tikbalang, pero para sa lahat ng supernatural beings na nangangailangan ng tulong. Sanctuary, ulit ni Tala. Magandang idea iyon. Biglang may narinig kaming ingay galing sa bundok. Hindi masasamang ingay, pero tunog ng maraming paa na papalapit. Bumaba kami mula sa bato at balik sa bahay. Nakita namin na may malaking grupo ng mga tikbalang na nakatayo sa harap ng bahay. Pero hindi sila galit o aggressive. Mukha silang natatakot at nalilito. Sino kayo? Tanong ni Kuya Dakila na lumabas na din. Kami ay mga tikbalang na dating miyembro ng clan ni Hiraya, sagot ng isa sa kanila. Narinig namin na patay na si Hiraya at na si Tala ang pumatay sa kanya. Tumingin sila kay Tala. Totoo ba yon? Tanong nila. Hindi ako mag-isa, sagot ni Tala. Pero oo, patay na si Hiraya. Nakita ko na nagsimulang umiyak ang isa sa mga tikbalang. Salamat, sabi niya. Salamat sa pagpapalaya sa amin. Salamat? Nagulat si Tala. Akala ko galit kayo sa akin. Hindi, sagot ng tikbalang. Ginawa lang namin ang mga masasamang bagay dahil takot kami kay Hiraya. Ngayon na wala na siya, pwede na kaming maging good ulit. Nakita ko na naging emotional si Tala sa sinabi nila. Gusto naming mag-sorry, patuloy ng tikbalang. Sorry sa lahat ng masasamang ginawa namin. Sorry sa lahat ng mga taong nasaktan namin. Hindi ninyo kasalanan.
sagot ni Tala. Kasalanan ni Hiraya lahat ng iyon. Pero kailangan namin mag-atone, sabi ng isa pang tikbalang. Kailangan namin gawin ang mga good deeds para mabalance ang mga bad deeds na ginawa namin. Nakita ko na nag-isip si Tatay Bernardo. May idea ako, sabi niya. Gusto ba ninyong maging parte ng sanctuary na itatayo namin? Sanctuary? Tanong ng mga tikbalang. Isang lugar na safe para sa lahat ng supernatural beings na nangangailangan ng tulong, paliwanag ni Inay Ligaya. Isang lugar na pwede kaming matutuno kung paano maging good citizens ng mundo. Naging interested ang mga tikbalang sa ideya na yon. Pero paano kami makatitira dito? Tanong nila. Walang sapat na space. Magtayo tayo ng mas malaking lugar, sabi ni Kuya Dakil. Hindi lang bahay, isang village na dedicated para sa sanctuary. Naging excited ako sa ideya na iyon. Isang village na puno ng supernatural beings na natutong maging good. Isang lugar na safe para sa lahat. Sa mga susunod na buwan, nagsimula kaming magpatayo ng sanctuary village. Ang mga tikbalang na dating miyembro ni Hiraya ay naging workers na nagtayo ng mga bahay. Sina Tatay Bernardo at Inay Ligaya ay naging healers para sa lahat ng supernatural beings na may mga injury or trauma. Si Kuya Dakila ay naging teacher na nagtuturo kung paano makipagsama sa mga tao ng peaceful. Si Ate Diwata ay naging scout na pumupunta sa iba't ibang parte ng Pilipinas para hanapin ang mga supernatural beings na nangangailangan ng tulong at i-invite sila sa sanctuary. At ako at si Tala ay naging leaders ng sanctuary. Ako ang nag-handle ng mga regular na operations at si Tala ang nag-handle ng mga security at protection. Isang araw, habang nag-i-inspect kami ng bagong mga buildings na naitayo, may dumating na bisitang hindi ko inasahan. Isang babae na mga 25 anyos. Maganda, pero may nakakatatakot na aura. Hindi tulad ng mga tikbalang o aswang na nakita ko dati. Iba siya. Kumusta? Sabi niya sa amin. Narinig ko na nagtatayo kayo ng sanctuary dito. Oo, sagot ni Tala. Medyo naging alerto. Sino ka? Ako si Kapitan Amihan, sagot ng babae. Ako ang representative ng mga diwata na nakatira sa mga forestang ito. Diwata, hindi ko alam na may mga tunay na diwata sa mga bundok. Ano ang kailangan mo? Tanong ko. Gusto kong makipag-cooperate sa inyong sanctuary, sagot ni Kapitan Amihan. Ang mga diwata ay may responsibility na protektahan ang kalikasan, pero nakita namin na maraming supernatural beings ang nawawala at nagiging evil dahil walang proper guidance. Kaya gusto naming maging parte ng sanctuary niyo. Patuloy. Kami ay magtuturo sa mga tikbalang at aswang kung paano maging guardian ng kalikasan, hindi destroyer. Magandang idea iyon. Nakita ko na naging interested si Tala. Pero may conditions kami, sabi ni Kapitan Amihan. Ano? Tanong ni Tala. Una, lahat ng miyembro ng sanctuary ay dapat sumunod sa laws of nature. Hindi pwedeng saktan ang mga halaman at hayop ng walang good reason. Pangalawa, lahat ng miyembro ay dapat matutuno kung paano mag-contribute sa balance ng ecosystem. Pangatlo, lahat ng miyembro ay dapat magprotekta sa mga innocent na tao, lalo na ang mga bata. Napakaganda ng mga conditions na yon. Lahat ay aligned sa mga values na gusto naming ituro sa sanctuary. Tanggap namin, sagot ni Tala. Mabuti, sabi ni Kapitan Amihan. Sa susunod na linggo, magpapadala ako ng mga diwata na magtuturo sa inyong sanctuary. Nang umalis si Kapitan Amihan, naging mas excited kami sa future ng sanctuary. Hindi lang kami magiging lugar na safe para sa supernatural beings. Magiging kami yung lugar na nagtuturo sa kanila kung paano maging better citizens ng mundo. Mga ilang buwan pa ang nakalipas at nakita ko na naging successful ang sanctuary na. May mga 20 na pamilyang supernatural beings na nakatira dito. May mga tikbalang, aswang na nag-reform, ilang diwata, at even some mga kapre na dating nang iistorbo sa mga tao. Nakita ko rin na si Tala ay naging mas confident at mas happy. Hindi na siya yung takot na babae nakita ko sa gitna ng bagyo. Naging siya na leader, na respected ng lahat ng miyembro ng sanctuary. Bantay! Tawag sa akin ni Tala isang gabi habang nakatayo kami sa balcony ng bagong leadership house na itinayo na. Ano yon? Tanong ko. Salamat, sabi niya. Salamat saan? Salamat sa lahat, sagot niya. Salamat sa pagtanggap sa akin nang makita mo ako sa gitna ng bagyo. Salamat sa pagiging kapatid ko. Salamat sa pagtulungan sa akin na makita na ang supernatural beings ay pwedeng maging good. Napaiyak ako sa sinabi niya. Salamat din sa iyo, Tala, sabi ko. Ikaw ang nagbigay sa akin ng tunay na purpose sa buhay. Nakita ko sa malayo na may mga ilaw na naggaling sa mga bahay ng sanctuary. Mga peaceful na ilaw, hindi yung nakakatatakot na mga ilaw na nakita ko dati. Mga ilaw ng mga pamilyang masaya at secure. Alam mo, Bantay, sabi ni Ta, feeling ko
may mas malaking purpose pa tayo na gagawin. Ano iyon? Tanong ko. Feeling ko, marami pang mga lugar sa Pilipinas na may mga supernatural beings na nangangailangan ng marami pang mga hiraya na nandoon na nang-aabuso sa mga tikbalang at aswang. Tama siya. Sa loob ng mga nakaraang buwan, nakatanggap kami ng mga balita mula sa iba't ibang parte ng bansa tungkol sa mga similar na situations. May mga lugar na may evil leaders na nang-aabuso sa mga supernatural. Gusto mo bang pumunta tayo sa mga lugar na yon? Tanong ko. Hindi lang ako, sagot ni Tala. Gusto ko tayong lahat. Gusto ko na si Ate Diwata ay makakuha ng sarili niyang sanctuary sa Mindanao. Gusto ko na mga tikbalang sa Visayas ay matutunang maging good din. Napakaganda ng vision ni Tala. Hindi lang isang sanctuary, pero maraming sanctuary sa buong Pilipinas. Isang network ng mga lugar na safe para sa lahat ng supernatural being. Pero may isang problema, sabi ko. Ano yon? Kailangan natin ng maraming leaders para sa bawat sanctuary. At kailangan ng mga leaders na iyon na matuto kung paano mag-lead ng sanctuary. Kaya natin iyon, sagot ni Tala. May mga miyembro na tayo ngayon na pwedeng maging leaders. Si Kuya Tonyo na tikbalang ay matalino at mabait. Si Ate Rosa na reformed aswang ay matulungin at may experience sa leadership. Si Kuya Ben na kapre ay mahilig Tama siya. Sa loob ng mga nakaraang buwan, nakita ko na maraming miyembro ng sanctuary ang naging qualified na maging leaders. Okay, sabi ko. Simulan natin ang pangalawang phase ng sanctuary project. Nagplano kami na sa susunod na taon, magbubukas kami ng 3 bagong sanctuary sa iba't ibang parte ng Luzon. Si Ate Diwata ay magiging leader ng isa, si Kuya Tonyo ay magiging leader ng isa, at si Ate Rosa ay magiging leader ng pangatlo. Ako at si Tala ay magiging traveling coordinator na mag-visit sa lahat ng sanctuary para ma-ensure na lahat ay running ng smooth. Exciting! Sabi ni Tala. Feeling ko in 5 years, magkakaroon na tayo ng sanctuary sa lahat ng major islands ng Pilipinas. At feeling ko maraming supernatural beings na magiging good citizens ng mundo. Sagot. Nakita ko nang ngumiti si Tala. Sa ngiting iyon, nakita ko ang lahat ng happiness na deserve. Nakita ko rin ang lahat ng hope para sa future ng mga supernatural beings sa Pilipinas. Sa loob ng ilang buwan lang, mula sa 2 nag-iisang individuals na walang pamilya at walang direksyon sa buhay, naging kami na may malaking vision para sa mas good na mundo. At alam ko na sa susunod na mga taon, makikita namin na naging reality ang vision na iyon. Bahagi 6. 20 taon na ang nakalipas simula nang una kong makilala si Tala sa gitna ng bagyo. Ngayon, ako ay isang matandang lalaki na 50 na ang edad pero puno pa rin ng lakas at determinasyon na magpatuloy sa misyon namin. Nakaupo ako sa terrace ng headquarters ng Sanctuary Network na itinayo namin sa Tagaytay. Mula dito, makikita ko ang lahat ng 27 sanctuary na na-establish namin sa buong Pilipinas sa loob ng nakaraang 20 taon. Sa Luzon, mayroon kaming 10 sanctuary na naging home ng mga reformed tikbalang, aswang, kapre at iba pang supernatural being. Sa Visayas, may 8 sanctuary na na-lead ni Ate Diwata at ng kanyang mga trained leaders. Sa Mindanao, may 9 na sanctuary na focused sa mga indigenous supernatural beings na dating nang aabuso. Pero ang pinakamalaking achievement namin ay hindi ang bilang ng mga sanctuary. Ang pinakamalaking achievement namin ay ang pagbabago sa attitude ng mga tao tungkol sa supernatural beings. 20 taon na ang nakalipas. Takot ang mga tao sa mga tikbalang, aswang at kapre. Ngayon, maraming mga bayan na nakikipagtulungan sa mga sanctuary para sa environmental protection, community healing at child protection programs. Lolo Bantay, tawag sa akin ng isang bata na tumakbo sa terrace. Si Miguel, 9 na taon, anak ni Kuya Tonyo, yung tikbalang na naging leader ng sanctuary sa Pangasinan. Half human, half tikbalang si Miguel, pero walang evil tendencies. Pure good ang puso niya. Ano yon, Miguel? Tanong ko sa kanya. Si Tita Tala ay hinahanap kayo, sabi niya. May important na balita daw. Tumayo ako at sumama kay Miguel sa main building. Nakita ko si Tala sa conference room kasama sina Ate Diwata, Kuya Tonyo, Ate Rosa at iba pang mga leaders ng mga sanctuary. Ano ang balita? Tanong ko pagkapasok ko sa conference room. May natanggap tayong urgent message galing sa sanctuary sa Siquijor, sabi ni Tala. May bagong threat na lumitaw doon. Siquijor, ang island na kilala sa mga mystical activities at traditional. Isa sa mga pinakamahalagang sanctuary namin dahil doon nakatira ang pinaka-powerful na mga healers sa buong network namin. Anong klaseng threat? Tanong ko. Hindi tikbalang o aswang, sagot ni Ate Diwata. Bagong species ng supernatural being na hindi pa namin nakita dati.
Sabi ng reports, mga nilalang na may kakayahang mag-absorb ng magical powers ng iba. Nakakatakot na marinig iyon. Sa loob ng 20 taon, maraming iba't ibang supernatural beings ang nakita namin. Pero never pa namin na-encounter ang mga nilalang na pwedeng mag-absorb ng magical powers. Ilang beses na ba silang nag-attack? Tanong ni Kuya Tonyo. 3 beses na, sagot ni Tala. At sa bawat attack, nakikita nila na lumalaki ang power ng mga nilalang na ito. Parang kinakain nila ang magical energy ng mga residents ng sanctuary. Kailangan nating pumunta doon, sabi ko. Hindi natin pwedeng hayaan na masira ang sanctuary sa Siquijor. Pero delikado, sabi ni Ate Rosa. Paano kung ma-absorb din nila ang powers namin? Kailangan nating sumubok, sagot ni Tala. Ang sanctuary sa Siquijor ay nagtuturo sa mga bata na supernatural beings kung paano gamitin ang powers nila for good. Hindi natin pwedeng hayaan na masira iyon. Tama si Tala. Ang sanctuary sa Siquijor ay isa sa mga pinaka-importante sa buong network namin. Maraming batang tikbalang, aswang at diwata ang natututo doon kung paano maging good citizen. Okay, sabi ko. Sino ang sasama? Ako si Ate Diwata at ikaw, sagot ni Tala. 3 original leaders ng network, plus si Father Miguel. Father Miguel, isang pari na may special na kakayahan sa pag-exorcise ng evil spirit. Sali siya sa network namin mga 10 taon na ang nakalipas nang makita niya na ang mga reformed supernatural beings ay mas mabait pa sa maraming mga tao. Kailan tayo aalis? Tanong ko. Bukas ng umaga, sagot ni Tala. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Iniisip ko ang lahat ng nangyari sa loob ng 20 taon. Mula sa isang batang walang pamilya, naging ako ng leader ng pinakamalaking network ng supernatural sanctuary sa Pilipinas. Naalala ko si Kuya Dakila na namatay na 3 taon na ang nakalip. Peaceful naman ang pagkamatay niya sa edad na 95, surrounded ng pamilya na ginawa na. Bago siya namatay, sinabi niya sa akin na proud siya sa lahat ng nagawa namin. Naalala ko rin sina Tatay Bernardo at Inay Ligaya na namatay na rin, pero hindi bago makita ang pagkaka-establish ng lahat ng sanctuary. Silang dalawa ang naging foundation ng lahat ng healing work na ginagawa. At ngayon, may bagong threat na kailangang harapin. Pero hindi ako natatakot. Sa loob ng 20 taon, maraming challenges na na-overcome namin. At alam kong ma-overcome namin din ang bagong challenge na ito. Kinaumagahan, umalis kami patungo sa Siquijor. Kasama namin sina Tala, Ate Diwata, Father Miguel, at 3 mga advanced healers na volunteer na tumulong. Nang makarating kami sa sanctuary sa Siquijor, nakita ko agad na may problema. Ang buong sanctuary ay parang nakakubabaw ng dark cloud. Walang normal na energy na nakikita ko sa iba naming sanctuary. Nasaan ang mga residents? Tanong ni Ate Diwata. Lumabas si Sister Carmen, yung noon na naging leader ng sanctuary sa Siquijor. Nasa underground shelter sila, sagot niya. Hindi safe na lumabas sa gabi. Ang mga nilalang na ito ay lumalabas kapag gabi at hinahanap ang mga may magical power. Nakita mo na ba sila ng personal? Tanong ni Ta. Oo, sagot ni Sister Carmen. Hindi sila tulad ng mga supernatural beings na nakita ko dati. Parang mga shadow na may mat. At kapag nakalapit sila sa iyo, ramdam mo na unti-unting nawawala ang energy mo. Nakakatakot na description iyon. Mga shadow na may mata na nakakakain ng magical energy. Saan galing ang mga nilalang na ito? Tanong ni Father Miguel. Hindi ko sigurado, sagot ni Sister Carmen. Pero may theory ako. Baka sila ay mga souls ng mga evil supernatural beings na namatay pero hindi properly na lay to rest. May sense ang theory ni Sister Carmen. Sa loob ng maraming taon, maraming evil supernatural beings ang namatay sa mga gera o conflict. Kung hindi nila nahanap ang proper rest, possible na naging ganyang mga nilalang sila. Paano natin sila matatalo? Tanong ko. Hindi ko alam, sagot ni Sister Carmen. Sinubukan na namin lahat ng traditional method pero wala sa kanila ang effective. Nang gumabi, nakita namin ang mga nilalang na sinasabi ni Sister Carmen. Sobrang creepy ting. Parang mga itim na shadow na gumagalaw ng mabilis pero may mga mata na nagliliyab na pula. Nang nakalapit ang isa sa amin, ramdam ko agad na unti-unting nawawala ang energy ko. Hindi lang physical energy, pero pati na rin ang magical energy na na-develop ko sa loob ng maraming taon. Lakas sila, sabi ni Tala. Hindi ordinary na evil spirits ito. Sinubukan namin lahat ng traditional methods na alam namin. Holy water, blessed salt, protection spells, exorcism prayers, pero walang effective sa kanila. Kailangan natin ng ibang approach, sabi ni Father Miguel. Biglang naalala ko ang sinabi ni Tala dati tungkol sa white flame. Ang white flame na nagmula sa tunay na love at family bond
ay ang pinaka-powerful na flame na nagamit namin laban kay Hiraya. Tala, tawag ko sa kanya. Subukan natin ang white flame ulit. Pero 3 lang tayo ngayon, sagot ni Tala. Si Ate Diwata, ikaw at ako. Pero mas matanda na tayo ngayon, sabi ko. Mas deep na ang bond namin bilang pamilya. Mas powerful dapat ang white flame natin ngayon. Tumango si Tala. Lumapit sa amin si Ate Diwata. Subukan natin, sabi ni Ate Diwata. Sabay naming inilabas ang lahat ng energy na meron kami. Pero hindi lang yung magical energy namin. Inilabas namin ang lahat ng love na naramdaman namin sa loob ng 20 taon. Ang love para sa pamilya na nabuo namin. Ang love para sa mga supernatural beings na na-help namin. Ang love para sa mga taong natuto na accepted ang mga supernatural beings. Ang white flame na lumabas ay mas powerful pa sa nakita ko dati. Hindi lang white, parang pure light na galing sa pinakamalalim na parte ng universe. Nang natamaan ng pure light ang mga shadow creatures, nakita ko na hindi sila nasaktan, hindi sila namatay, pero nakita ko na naging peaceful sila. Ang mga mata nilang nagliliyab na pula ay naging blue, tapos gold, tapos white. At sa huli, nakita ko na naging normal na spirits sila na lumabas papunta sa heaven. Hindi sila masama talaga, sabi ni Tala pagkatapos ng naipit lang sila sa mundo na ito dahil sa sobrang sama na naranasan nila. At ang white flame ay nagbigay sa kanila ng peace na kailangan nila para makaalis, dagdag ni Ate Diwata. Nang kinaumagahan, nakita namin na bumalik na sa normal ang buong sanctuary. Ang mga residents ay lumabas mula sa underground shelter at nakita namin na masaya na sila ulit. Salamat sa inyong lahat, sabi ni Sister Carmen. Hindi ko alam kung ano ang gagawin namin kung hindi kayo dumating. Walang anuman, sagot ko. Iyan ang ginagawa ng pamilya. Sa flight pabalik sa Manila, naisip ko ang lahat ng nangyari sa nakaraang 20 taon. Ang buhay ko ay naging mas meaningful kaysa sa inaasahan ko. Mula sa isang batang walang direksyon, naging ako ng bahagi ng isang pamilya na nag-create ng positive change sa buong bansa. Bantay, sabi ni Tala sa tabi ko sa airplane. Salamat. Salamat saan? Tanong ko. Salamat sa lahat, sagot niya. Salamat sa 20 taon ng kapatiran. Salamat sa lahat ng adventures na pinagdaanan natin together. Salamat sa pagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pamilya. Napaiyak ako sa sinabi niya. Salamat din sa iyo, Tala, sabi ko. Ikaw ang nagbigay sa buhay ko ng purpose. Ikaw ang naging tunay kong kapatid. Nang makabalik kami sa headquarters, nakita ko na naghihintay sa amin ang lahat ng leaders ng mga sanctuary. May celebration na naghanda sila para sa successful na mission namin sa Habang nag-celebrate kami, nakita ko sa mga mata ng lahat ng supernatural being na nandoon ang happiness at gratitude. Mga katikbalang na dati ay nangaagaw ng mga tao. Ngayon ay mga teachers na nagtuturo sa mga bata kung paano mag-read. Mga aswang na dati ay kumakain ng mga tao. Ngayon ay mga healers na nagtuturo ng traditional medicine. Mga kapre na dati ay nang iistorbo. Ngayon ay mga guardians ng mga forest. At lahat ng pagbabagong iyon ay nagsimula sa isang simpleng desisyon na tumanggap ng isang nag-iisang tikbalang na nangangailangan ng tulong. Sa loob ng 20 taon, natuto ko na ang pinakamahalaga sa buhay ay hindi ang power, hindi ang yaman, hindi ang fame. Ang pinakamahalaga ay ang connections na ginagawa mo sa ibang mga nilalang, ang pamilya na binubuo, ang love na ibinabahagi mo. At dahil doon, nakakasiguro ako na kahit ano pang mangyari sa future, magiging okay ang lahat. Dahil may pamilya na ako, may mga taong mahal ako at mga taong nagmamahal sa akin. At sa huli, iyon lang ang importante. Ngayong nagsasalita ako sa inyo, mga 27 sanctuary ang naging permanent na bahay ng mga supernatural beings sa buong Pilipinas. Mga libu-libong former evil creatures ang naging productive members ng society. Mga 10,000 mga bata ang natuto na ang supernatural beings ay hindi dapat katakutan, pero dapat tanggapin bilang parte ng mundo. Ang journey na nagsimula sa isang maulong gabi sa Baguio ay naging ang greatest adventure ng buhay ko. At kung may makakakita sa story na ito, gusto kong malaman ninyo na walang imposible sa mundo na ito. Basta may love, may pamilya, at may determinasyon na gumawa ng good. Kaya sa mga taong nanood, mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming stories. At mag-comment kung ano pa ang gusto ninyong marinig na adventure.